nagtataka na hindi man lang siya nagtanong kung bakit ako ang naglilinis ng kondo niya. Nang maayos ko ang kanyang kama, sunod akong nagpunta sa kanyang banyo. Kung gaano kakalat ang ibang parte ng bahay, kabaligtaran ng banyo. Malinis ito. Binuksan ko ang trash bin at tinaktak ang laman nito sa trash bag. Pagkadami-daming kondom ang laman ng basurahan. Patawarin ninyo ang inyong ama, basta na lang kasi tira ng tira. Natawa ako sa sarili kong kalokohan. Bakit ikaw ang naglilinis dito? Chismosa ka pa man din. Sabi niya mula sa may hamba ng pintuan. Nakasuot na siya ng pants pero wala siyang suot na pang-itaas. Ang pandesal na mumutok! Nag-iwas ako ng tingin bago pa man niya mapansin ang pasimpleng paghagod ng tingin ko sa kanyang abs. Binitbit ko ang trash bag saka lumabas. Tinawagan ako ng mami mo eh. Kung alam ko lang na sa'yo pala tong unit na ipapalinis niya, tatanggi ako. Sagot ko nang sundan niya ako sa labas ng kwarto. Nagkibit balikat siya. Mukhang hindi naman siya galit sa akin, nagaya ng huli namin pag-uusap sa opisina niya. May nangungulekta ba ng basura dito o kailangan ko tong ibaba? Hayaan mo na lang dyan, itatawag ko sa staff para kunin ang mga yan. Tumango ako. Maglalaban na lang ako ng mga damit mo. Sakto sigurong matapos ko mga ito ay dumating na din si Madam. Sabay kaming napalingon ni Sir sa gawing pintuan ng magbukasyon. Pumasok ang ngiting-ngiti na si Madam. Nakasunod sa kanya ang isang tauhan na may bit-bit na mga pagkain. Akala ko, mamaya pa niya ako pupuntahan dito. May dala akong pagkain. Naisip ko lang na gutom ka na anak, lalo na si Farah. Sinundan ni Sir ang kanyang ina hanggang sa kusina. Hinakot ko naman ang mga maruruming damit. Kumain ka na muna, Farah. Tawag sa akin ni Madam. Farah! Ulit pa niyang tawag sa akin, kaya nagmamadali na akong sumunod hanggang sa kusina. Bukas ka na lang maglaba. Total wala namang pasok bukas sa opisina. Nagkatinginan kami ni Sir. Mukhang hindi pa niya nasabi sa kanyang ina na hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya nila. Tahimik akong naupo sa silya katabi ni Madam. Binigyan niya ako ng plato at siya pa ang naglagay ng pagkain dito. Masarap yan. Paborito yan ni Ethan. Tipid akong ngumiti at sinimulang lantakan ang aking pagkain. Iniwasan kong magsalita at baka madulas na naman ako. Ayoko din namang magmukhang sumbongera. At baka isipin pa ni Sir na sumusobra o abusada ako. Baka mamaya isipin niya na sipsip ako at mapapel. Alam ko namang ilugar ang sarili ko minsan. Pagkatapos naming kumain, inutusan ni Madam si Sir Ethan na ihatid ako sa amin. Huwag na po! Tanggi ko. Kaya ko namang mag-commute kaya hindi na kailangang ihatid pa ako. Nakakahiya namang case, Sir. Baka mamaya madagdagan pa ang inis niya sa akin. Naiirita nga siya lagi sa akin eh. I insist. Giit naman ni Madam. Kinuha naman ni Sir ang susi ng kanyang kotse. Nauna na din tong maglakad patungong pintuan ng kanyang kondo. Tiningnan niya ako. Tara na. Aya niya na kinagulat ko. Himala! Anong nakain niya at nagiging mabait na yata sa akin? Pwede mo kong ibaba sa may kanto, Sir. Hindi naman na malalaman ni Madam na hindi mo ako hinatid. Sasabihin ko na hinatid mo talaga ako hanggang sa amin. Sumimangot siya at nagpatuloy sa pagdadrive. Tinuro ko ang sakayan ng jeep pero hindi niya tinigil ang sasakyan. Sure ka na ihahatid mo talaga ako? Tanong ko. Ang ingay mo. Puna niya. Bumuntong hininga ako at nilimang na lang ang sarili habang nakatingin sa may bintana. Nakaset ang address namin sa map ng kanyang sasakyan. Ang astig, di ba? Si Madam ang nagbigay ng address ko sa kanya. Dito na lang, sabi ko nang nasa kanto na kami papasok sa tinitira namin. Wala pa tayo sagot naman niya. Tinuro ko ang gilid kung saan niya ako ibababa. Dito ka nakatira? Tanong niya. Kahit na yun naman ang address na nakalagay sa map. Oo, may problema ka ba? Tanong ko. Umiling siya. Bumaba siya ng kanyang sasakyan na ikinagulat ko. Sakto namang parating ang mga kapatid ko galing sa paglalako ng gulay at pangangalakal. Ate! Ngumiti ako at kumaway. Natahimik si Sir sa aking tabi. Para bang hindi pa din siya makapaniwala habang nakatingin sa barong-barong na tinitira namin. Napatingin siya sa mga kapatid ko na medyo madungis na dahil sa maghapon na pagbabanat ng buto. Ate, sino siya? Tanong ni Badyaw. Siya yung boss ko. Boss? Yung gago mong boss?
Napangiwi ako. Nahiya akong sumulyap kay sir. Kunot noo ang kanyang noo na tumingin sa akin at pagkatapos ay napangiwi. Bakit ka nandito? Masungit na tanong ng isa kong kapatid. Kaya nga. Umayos ka, hindi mo to teritoryo. Banta pa nila dito. Pinitik ko ang noo nila. Puro kayo kalokohan. Sige na, maglinis na kayo ng katawan. Magluluto na ako ng hapunan natin. Binalingan ko si sir na hanggang ngayon ay tahimik pa din sa tabi. Salamat sa paghatid, sir. Kumurap siya at kumilos. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan. Akala ko aalis na siya pero muli niya itong sinara. Inabutan niya ako ng pera. Bayad mo sa paglilinis ng kondo ko. Parang ang laki naman yata. Kukunin mo ba o hindi? Akin na! Aalis na ako. Bukas. Maglalaba ka. Okay. Kumaway ako pero agad ko ding ibinaba ang aking kamay. Feeling close lang? 3,000 pesos ang binigay ni sir sa akin. Grabe, naglinis lang ako ng kondo niya, naka 3,000 pa ako. Inutusan ko ang kapatid ko na bumili ng karne ng manok sa may talipapa upang makapagluto na ako. Wow! Masarap ang ulam natin! Takam na sabi ni Popoy. Oo naman. Agahan ko ng magluto dahil maaga ulit tayo sa palengke, sabi ko. Kahit malaki ang kinita ko, kailangan pa din naming magtinda. Tuloy pa din ang plano ko na makapag-ipon at makaalis sa inuupahan naming barong-barong. Kahit na wala na akong maayos na trabaho. Sipag, tiyaga at diskarte lang talaga ang kailangan. Akala ko po ba wala kang trabaho, ate? Tanong ni Popoy habang kumakain kami. Wala na nga. Naalala niyo si madam? Nanay siya ni boss. Pinaglinis niya ako ng kondo ni sir. Sabay-sabay nilang sambit at tango. Oo, at bukas aalis ulit ako dahil ipaglalaba ko siya. Okay, ate. Gwapo ng boss mo, ate, ha? Bagay kayo. Pumalatak ako. Hindi ko type yun, no? Tsaka babaero yun. Tsaka ang bata-bata nyo pa, ha? May alam na kayong sa type-type na yan. Bilisan nyo nang kumain, aalis na tayo. Anong type? Dring-dring nga kami sa isa't isa eh. Napapikit ako nang maalala ko ang itsura ng alaga ni sir kanina. Diyos ko, buti na lang at nakapag-isip ako ng tama kanina. Hindi niya nahalata na affected ako sa kanyang malaking sawa. Ang laki, para yung sa mga porn stars ng lalaki. Mapapakanta ka na lang talaga ng aray, aray, naku. Kapag ganun kalaki ang pumasok sa anes mo. Paano kaya nakakaya ng mga babae niya ang malaking sawa niya? Napapaungol pa sa sarap yung babae noon sa minesa niya. Ate, ayos ka lang? Nakangiwi akong tumingin sa mga kapatid ko. Masakit bang ngipin mo? Ha? Oo. Aray, sakit. Hinawakan ko ang aking pisngi. Nag-init din ito dahil sa marumi kong iniisip tungkol kay sir. Maaga akong gumising kinaumagahan para tumawag sa bahay ni madam, ang nanay ni sir. Hindi ko kasi maalala ang address ni sir, lalo at hindi naman ako nag-commute kahapon nang pumunta ako doon at nang umuwi ako. Binigay ito ng maid ni madam na agad ko namang sinulat sa papel. Nakasuot ako ng t-shirt at maong na shorts na kupas na. May isang dangkal ang taas mula sa aking tuhod. May dinala din akong pamalit dahil tsak na pagpapawisan ako sa dami ng labahin ni sir. Puyat pa ako pero kailangan kong agahan ng pagpunta para maaga din ako makauwi. Baka kasi mamaya may ipag-utos pa siyang iba sa akin. Binigyan ako ng susi ng babae sa may lobby. Nang sabihin ko na ako ang labandera ni Sir Ethan. Dumiretso ako sa kusina pagpasok ko ng kanyang kondo. Sa mga oras na to, tsak na natutulog pa si Sir. Ang kalat na naman ng kusina pagdating ko. Mukhang may dinala na naman siyang babae dito kagabi. Napailing ako habang dinadampot ang ilang bote at lata ng beer at soft drinks. Ang dami ding tira na pagkain sa mga plato at container. Ang mga mayayaman talaga, ang hilig magsayang. Tinapon ko ang mga kalat at sinimulan ko ng maghugas ng plato. Patapos na ako nang mapansin ko si Sir Ethan. Nakapatong ang dalawa niyang kamay sa may mesa. Mukhang kanina pa siya roon at pinapanood ako. Nginiwian ko siya. Bakit pakiramdam ko, pinagnanasaan na din ako ngayon ng manyakol na to? Hindi siya nagsasalita. Nanatili lang siya sa ganun niyang pwesto.
Sinalansan ko muna sa gilid ang mga hinugasan ko. Nagpunas ako ng kamay bago siya hinarap. Tinitingnan mo bang puwet ko? Tanong ko. Ngumisi siya. Hindi sumagot pero pakiramdam ko, oo ang sagot niya sa tanong ko. Manyakis ka talaga, sir. Pairap kong sabi. Bagay sa'yo ang maiiksing damit. Napamaang ako pero hindi naman ako sumagot at baka kung saan na naman mapunta ang aming usapan. Binuksan niya ang fridge. Napapalatak siya nang makita na wala na itong laman. Gusto mo bang ipag-grocery kita pagkatapos ko maglaba? Tanong ko. Pwede. Okay, sisimulan ko na ang paglalaba. Nagpunta ako sa laundry area. Sinimulan kong paghiwalay-hiwalayin ang puti at dekolor. Pati na din ang mga tuwalya, bedsheets, kumot at punda na amoy sunrocks. Ang sangsang ng amoy ng lalaking yun, kadiri. Bulong ko. Kadiri? Napatda ako at dahan-dahan siyang nilingon. Nakasandal siya sa may hamba ng pintuan habang nakahalukip-kip. Anong naputukan ng pinagsasasabi mo? Virgin pa ako, no? Inirapan ko siya. Talaga? Virgin ka pa? Tanong niya. Mukha siyang hindi naniniwala. Hindi halata. Anong tingin mo sa akin, losyang na? Tumawa siya sabay tingin sa kisame. For your information, never been kissed, never been touched, Tono. Wala pang tumutok, wala pang pumasok. Malakas siyang tumawa na kinainis ko. Maniwala. Napanganga ako at inis na tiningnan siya. Puwet mo, virgin. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Wala akong time magka-boyfriend. Nakita mo naman ang dami kong kapatid. Wala sa isip ko ang bagay na yan. Hindi ko pa nakikilala ang lalaki na katakda para sa akin. Wala pang lalaki na nakapagpatindig ng balahibo ko. Talaga lang ha? Oo nga. Ginaya mo naman ako sa'yo. Makakita lang ng nakapaldang babae, hindi lang balahibo ang titindig. Nilingon ko siya sabay tingin sa gitna ng kanyang hita na natatakpan ng suot niyang shorts. Pati yung siling labuyo mo. Ninuso ko ang kanyang panggitna. Siling labuyo ka dyan. Pairap niyang sagot. Natawa ako. Sarap sa pakiramdam kapag naiinis siya sa akin. Di na ako matatakot na baka sisantihin niya ako. Bahala siya sa buhay niya. Kay madam na ako nagtatrabaho at hindi na sa kanya. Totoo naman na. Humagkik ako. Binuksan ko ang washing machine at una kong sinalang ang mga tuwalya. Ang kanyang polo ay binabad ko sa may sink. Maglilinis muna ako sa sala, sabi ko. Hindi pa din kasi siya umaalis sa may hamba ng pintuan. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Siga akong tanong sa kanya. Sa isang feeling virgin na kagaya mo, ikaw lang yung may maduming bunganga. Sabi niya na kinatawa ko. Virgin ako pero may alam ako. Nanonood ako ng, alam mo na, paminsan-minsan. Tumawa ako nang magtiim ang kanyang bagang. Nagpunta ako sa sala at sinimulang punasan ang mga gamit. Kapupunas ko lang kahapon pero pupunasan ko ulit. Nakakahiya naman. Ang laki ng binigay na bayad kahapon. Kaya dapat maayos ang trabaho ko para kunin nila ulit ako. Sayang ang bayad. Sinundan niya ako sa sala. Naupo siya sa sofa na pinupunasan ko. Ano ba yan? Reklamo ko. Seryoso ko siyang tiningnan. Seryoso din ang mukha niya na nakatingin sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa gitna ng kanyang hita. Nakasandal ang kanyang likod sa sandalan ng sofa at nakatingala. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tanong niya. Wala. Yung siling labuyo mo, naging imported red bell pepper na. Stop staring kung ayaw mong pakainin kita ng bell pepper dyan. Napangiwi ako. Kadiri ka, oy! Kadiri pala ha. Tumayo siya, kaya agad naman akong tumakbo, pero hinabol niya ako. Hoy! Sigaw ko nang mahuli niya ako. Niyakap niya ako mula sa aking likod. Nanlaki ang aking mga mata nang maramdaman ko ang bell pepper niya. Ethan, bitiwan mo ako! Manyakis ka talaga! Tumawa lang siya at sa halip na bitawan ako, inangat pa niya ako tsaka pinaikot-ikot. Tumigil ka! Yang ano mo, kumikis-kis sa akin! Napalingon ako sa bantang pintuan nang makarinig ako ng mga tawa ng mga lalaki. Nakangisi sila habang nakatingin sa amin ni Sir Ethan. Ang nakakainis, bigla na lang ako binitawan ni Ethan. Kamuntik pa akong sumubsob sa sahig. Kaya pala ayaw tumambay sa penthouse, sabi ng isa.
Basta na lang silang naglakad patungo sa sofa at prenteng na upo doon. Yung pala, may hindi maiwan-iwan dito sa kondo niya. Tiningnan ako ng mga lalaki. Hinila naman ako ni Ethan papunta sa kanyang likod. Ano bang trip nito? Tumawa ang kanyang mga kaibigan. Well, that's new, sabi ng isa. Malala na siya, pre. Malakas silang nagtawanan. Tiningnan ko naman si Ethan na nanatili habang hinahayaan ang kanyang mga kaibigan na magsalita at mag-isip ng kung ano-ano tungkol sa amin. Tutuloy ko na nilalabang ko. Paalam ko. Nagpunta ako sa laundry area pero sumunod si Ethan. What do you want for lunch? Tanong niya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Mukhang plano na lang niyang umorder ng pagkain. Sa bagay, wala naman laman ang kanyang refrigerator. Wala akong pwedeng iluto. Mamaya pa akong mamalengke. Kahit ano, okay lang. Kahit nga pagpag kinakain ko. Pagpag? What's that? What's the arte nito? Wala. Sabi ko, ikaw na ang bahala sa pagkain. Baka kapag sabihin ko kung ano ang pagpag, mas lalo pa niya akong pandirihan at pintasan. Nang dumating ang order niyang pagkain, tapos na ding umikot ang una kong sinalang sa kanyang washing machine. Kumain na tayo, sumabay ka na sa amin. Aya ni Ethan. Kahit nahihiya ako, kinapalan ko na lang ang aking muka. Nagugutom na din talaga ako. Maingay ang mga kaibigan niya. Nagtatawanan sila at nagbibiruan. Pero nang bumungad ako, natahimik sila. Naupo ako at agad na naglagay ng pagkain sa aking plato. Walang hiya-hiya kapag grasya ng pinag-uusapan. Hindi mo sinabi sa amin na may ka-live-in ka na pala. Sabi ng isang kaibigan ni Ethan. Nabulunan ako ng pagkain. Naubo-ubo ako. Napansin naman ako ng isang kaibigan ni Ethan. Tinapik-tapik niya ang likod ko. Are you okay? Nag-aalala nilang tanong. Inabutan ako ni Ethan ng isang basong tubig na agad ko namang ininom. Aayos lang ako. Hinihingal kong sagot. By the way, my name's Craig. This is Marco and this is Raynon. Ngumiti ako at tinanguan sila isa-isa. Farah po. Paano kayo nagkakilala ni Ethan? At kailan pa kayo may relasyon? Biglaan naman yata. Nasa mid na naman ako ngayon. Iniisip nila na may relasyon kami? Talaga ba? Kung alam lang nila na diring-diri sa akin ang kanilang kaibigan. Wala kaming relasyon. Kinuha lang ako ng kanyang mami na maglinis at maglaba dito. Talaga? Napataas sila ng kilay. Bakit? Hindi ba ka panipaniwala? Akala namin. Umiling ako. Dati niya akong sekretarya kaso sinisante niya ako. Sinisante? You're ruthless, sabi ni Craig kay Ethan. Kasalanan ko naman kaya ayos lang. Pinilit kong ngumiti. Kakagatan ko na sana ang chicken nang muli silang magtanong. Ang daldal naman ng mga ito? Bakit ka pala sinisante? Pangit pala na boss to eh. Kaya nga. Kinagat ko ang aking labi at pinigilan ang sarili na magsalita. Kaso mukhang hindi naman nila ako titigilan hanggat hindi ako nagsasalita. Ngumuso ako at umiling-iling. Baka magalit na naman siya sa akin, hindi pa ako pasahurin. Ngumisi ako. Natatakot ka dito? Tinuro nila si Ethan na patuloy lang sa pagkain. Kung gusto mo, doon ka na lang sa company ko magtrabaho. Alok ni Raynon sa akin. Talaga? May bakanting trabaho doon? Tumango siya. O naman, pwede kang maging assistant ng sekretarya ko. Magkano ang sahod sa ganun? Interesado kong tanong. Minimum. Game! Kailan ako pwedeng magpasa ng resume? Tumawa sina Craig at Marco. Hindi ka pwedeng magtrabaho sa iba. Singit ni Ethan kaya binalingan ko siya. At bakit? Tanong ko. Kaya nga, bakit hindi pwede? Tanong din ng kanyang mga kaibigan. Kasi personal assistant na kita, kaya hindi pwede. Wala akong maalala na personal assistant mo na pala ako. Ang alam ko, umextra lang ako dito para maglaba at linis ng kondo mo. Sa katingin mo naman, pipiliin ko ang pagiging katulong mo kaysa maging sekretarya ni Sir Raynon. Diba, Sir Raynon? Matamis akong ngumiti. Ngumisi si Raynon sabay taas ng kilay kay Ethan. Hindi pwede. Nakasimangot kong binalingan si Ethan. Napakagulo mo talaga, Sir Ethan. Nung nakaraan, diring-diri ka sa akin. Panay papintas mo sa akin. Tapos nang magbihis ako ng maganda,
Bigla mo kong ginawang pananggalang dun sa babaeng minesa mo. Nagsabi lang naman ako ng totoo sa dami ng babae na minesa mo. Natural sa isang virgin at inosente na katulad ko na isiping may AIDS ka? Napamaang silang lahat. Pero nang makabawi ang tatlo, bumunghalit sila ng tawa. Si Ethan naman ay nagdilim ang muka, pero mas mukha naman siyang kalmado kaysa dati. Halos mamatay na sa katatawa ang kanyang mga kaibigan. Kasama na si Sir Reynan na akala mo hindi marunong tumawa. Tawang-tawa. Now I know. Tumangu-tangu si Craig. Nagkatinginan silang mga kaibigan. Hindi na sila gaanong tumatawa pero napapabungis-ngis pa din. Ang alin? Tanong ko. Iba ka, Farah. Kumunot naman ang noo ko dahil hindi ko sila maintindihan. Paanong iba? Malalaman mo din soon. Bukas, pwede ka na magpunta sa kumpanya ko, sabi ni Sir Reynan. Nilabas niya mula sa kanyang wallet ang isang maliit na papel. Calling card niya. Ang bongga ni Sir Reynan. Sa kanya pala yung building na madalas kong madaanan. Okay, sir. Pupulutin ko na sana ang calling card nang maunahan ako ni Ethan. Inagaw ko pero mabilis niyang sinuksok sa kanyang bulsa. Akin na yan! Matalas ko siyang tinitigan pero talagang wala siyang balak na ibigay sa akin ang calling card. Tataasan ko sahod mo. Sabi niya. Napakurap ako. Talaga? Tumango siya. Tataasan ko ng 50 pesos. Gagawin kong 650. Sabi naman ni Sir Reynan. Siyempre, kay Sir Reynan pa din ako. Ngumisi ako. 700. Sabi naman ni Ethan. Matalas na ang tingin niya kay Sir Reynan. 750. Sabi naman ni Sir Reynan. Pumalakpak ako. Kung sa isang buwan na may 4 na off, magkano yun? Malaki! Pwede na akong mangupahan sa maayos na apartment. 800. Sabi ni Ethan. Wow! Mukhang ayaw talagang patalo sa kanyang kaibigan ha. Ano kayang trip niya? Pwede naman siyang kumuha ng ibang assistant ng mas mababa ang sahod. Magsasalita pa sana si Sir Reynan nang muling magsalita si Ethan. 850, my food allowance. Sabi ni Ethan.